Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope for October, muta ko, 14 to 20 para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Scorpio. So, kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and give this video a like. Kung hindi niyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo, importante kasi to, sa dulo po ng video natin may link po para dito. At in-include ko rin po sa dulo ng video yung proseso paano po gawin ang wishing spell para magawa niyo po sa inyo matupad niyo yung mga pangarap niyo po sa buhay. Tandaan po natin na the readings are for guidance purposes. May free will po tayo, gamitin natin ito na maayos. At sa mga nangailangan po ng schedule ng private reading or spell work, so po ng prosperity spell, pwede niyo po kayo message sa aking personal Facebook account. Yung link po is sa description sa baba. At sa mga gusto pong mag-support na ating channel para lumago po ito, you can click on the join button or the thanks button. Or yung pwede kayo mag-donate po via Gcash or Maya. The number is on the bottom of the screen. Sensya na lang, medyo masama ang pakiramdam ng lola niyo. Kaya ganito ang boses. Kaya medyo low bat. Pero kamusta ka na ba, Scorpio? So we have here is the six of the six, sorry, natawa ko. Six of Cups, tsaka Soulmate. Now, six kasi, number kasi ito ng ano, harmony. And Cups is a symbol of water, so tungkol sa emosyon natin. And literal soulmate, ano. So, kamusta naman, Scorpio? Feel ano tayo ngayon? For nasa drama mode ba tayo? Na yung moment na feeling mo, may iba sa inyo may feeling na, why ang hirap ano, ang hirap maghanap ng matinong kapareha, matinong makakasama sa buhay. So, it's more on feeling ko more on ano 'to, um, romance 'tong pag-uusapan natin. So, ito yung, the card is actually saying kasi na yung may part na sana may iba sa inyo na sana makahanap ako ng tao na katulad ko na kaya, yung kayang gawin yung pagmamahal na kaya ko ibigay. Sabi nga nila, "It takes a Scorpio to understand a Scorpio," which is totoo. Andun kasi na willing ka mag-take ng risk, pero andoon na every time na nagte-take sa inyo yung iba kayo sa inyo na nagte-take ng risk, andoon lagi nagkaroon, "Bakit kailangan ako lagi nagsa-sacrifice? Parang bakit ako yung lagi nag-a-adjust?" Well, to answer that then, it's a normal thing para sa'yo, Scorpio. Kasi siguro andoon na intense yung sign mo, eh. Andoon na sabihin lang natin na daredevil ka ng zodiac signs. Andoon na isa ka sa mga palaban, in terms of the zodiac. Ikaw yung tipong literal daredevil. Kaya mong yung tipong yung iba hindi na kaya mag-travel mag-isa, ikaw may kapasidad ka na, "Ay, gusto ko nga magpunta dito or gusto ko mamasyal dito or gusto kong bilhin 'to para sa sarili ko o gusto ko 'tong gawin." Parang alam ko karamihan ng mga tao na alam mo yung tipong mga extreme sports, lagi yang may placement ng Scorpio. Mga tipong mahilig, basta mga adventure. Adventurous kasi kayo, Scorpio. So andoon na, yung energy mo mahirap siya talagang pantayan. Kaya minsan parang feeling mo nagsa-sacrifice ka kasi nagme-mellow down ka. Medyo kumakalma ka ng very light. Andun ka feeling mo ikaw yung laging nag-a-adjust, ikaw lagi yung nagpaparaya, ikaw lagi yung gumagawa ng paraan para magkaintindihan kayo ng mga tao sa paligid mo. Actually napaka-matured nga nun 'pag ginagawa mo, eh. Pero alam mo yung tipong 'pag kailangan talaga ng tao na magsisimula ng mga bagay-bagay, ikaw yung ano, eh, besides kay Aries na trendsetter, ikaw yun, eh, na talagang by hook or by crook magagawa 'to, matatapos 'to. Now, emotionally, in terms of emotion, andun na pinapakita sa'kin ng Six of Cups na, nade-drain ka din. Well, that's a given.
kahit sino naman siguro, napapagod din na mag-isa, napapagod din na parang bigay ng bigay. You know what? Sometimes ito yung nakakatuwa. In terms of the card of the soulmate. Minsan ang soulmate kasi yun yung misconception ng mga tao. 'Pag soulmate iniisip agad jowa. No, ang soulmate is someone who can help to complete you. Pero madami tayong soulmate in our whole lifetime. Madami tayong makikilala na bubuo sa'tin, tutulong na yung mga kulang-kulang sa pagkatao natin bubuo. One of my soulmate, eto, siya yung pumupuno ng, yung pagmamahal na binibigay ni Mikay Noodles sa'kin, eh, sobra-sobra na andun yung punto, oo, na minsan parang feeling ko nung una wala siya dito, feeling ko mag-isa ako, parang ang boring. Pero since magastos pero worth it. So minsan ang mga soulmate hindi lang naman yan yung jowa, again puwedeng kaibigan mo, puwedeng kapatid mo, puwedeng someone na ka-close mo. It is someone who helps to build you. Someone na tumutulong para yung mga kulang-kulang sa buhay mo, kulang-kulang sa pagkatao mo, sila yung tumutulong para mabuo ka, para para mas makita mo na, "Ay ito pala yung kailangan ko pa matanggap." May mga tinuturo sila, may mga dinadala sila sa buhay mo. So you can have multiple soulmates sa buong buhay mo. And that yun pa lang is pamamaraan ng universe para iparamdam sa'yo hindi ka mag-isa. Ano ba yung nagko-cross sa'yo? Nine of Wands saka Treasure Island. Alam mo, nine kasi is about higher level of ano, learning ka ng sacrifice as Treasure Island. Well, technically hindi ka magiging mag-isa sa dami ng ginagawa mo ngayon sa buhay, Day. Sa dami ng kumbaga ng nagbubukas ng mga pinto para sa'yo. Kaya minsan naiisip mo lang, alam mo yung parang naiisip mo na parang mag-isa lang ako or wala akong kasama. Naisip mo siya because andoon na nabo-bored ka sa moment na yun. Pero ang totoo, ang dami-daming nakabukas na pinto, ang daming opportunities na binibigay universe na puwede mong pagkaabalahan. Siguro andun lang na talaga minsan masarap talaga na meron kang kasama na you can share your success. Yung kaya kasama mo magse-celebrate, kasama mo na magiging masaya sa mga tagumpay na nakukuha mo. Walang masamang mag-asam dun. Pero ito yung meron akong di ko alam kung napanood ko siya or nabasa ko. Yung sabi dun na maging masaya ka sa company mo mismo, sa sarili mo, na umaabot ka sa punto na ba nagkaroon ka ng isang relasyon, hindi na siya requirement, kundi option na lang. Kasi ikaw mismo, alam mo kaya mo mabuo yung sarili mo. 'Di ba parang yung mahuli akong joke, ito, sa mga na-live ko or sa mga private readings na na-encounter ko based sa experience ko. Karamihan nung tamali na tamaan, sorry na. Karamihan ng mga ng gusto lang may katawang sa buhay, may kasama, sila pa yung namomroblema in terms of their finances. Hindi naman lahat, most of them. Namomroblema sila sa kanilang titirahan, namomroblema sila sa kanilang kakainin sa pang-araw-araw. Bakit mo kailangang i-focus dun? Focus ka muna doon sa bagay na puwedeng mag-build sa'yo as a person, na magse-secure sa'yo na, "Ay safe ako." Andoon na yung contentment na, well kaya siguro madami ng mga single na umaakyat sa posisyon because andoon na nabubuo nila yung sarili nila, eh. This time that you also focus on that. In time naman, puwede ibigay sa universe kasi with the card ng soulmate, in time, huwag mo lang madaliin, ha? Yung crown desire mo, we have here the Ace of Wands and never-ending story. The Ace kasi is about creation. Wands is about fire, passions, and energies, and never-ending story. Remember yung mga, eto marami to sa inyo, remember yung mga promises niyo sa sarili niyo dati. Yung iba na parang, yung mga simple promises na, basta kapag umabot ako yung magtataguyod sa pamilya namin.
kailangan ako yung unang member ng family na magkakaroon ng sariling bahay o lupa. Gagawin ko makatapos agad ako para magkaroon ako ng makakuha ako ng magandang trabaho o makapagsimula ako ng negosyo para hindi na nila kailangan magtrabaho kasi ako na yung sasalo sa kanila. Yun yung focus, yun yung ano, inner desire mo eh. Andoon na yung pinaka-root mo, andoon. So, kailangan balikan natin 'to kasi ito na yung crown desire mo. That story started iba sa inyo, years ago, iba dekada. It's a never ending story. Siguro na naisantabi lang natin sa sandali, pero hindi ibig sabihin nun, eh, hindi na 'to babalikan ng universe. Parang may mga movies 'di ba, na ang tagal nung ginawa yung part 1 nung sabihin natin ng 2000, tapos yung part 2 parang ilalabas after 10 years, minsan gano'n. May mga gano'ng palabas. Gano'n din sa'yo. Naitabi mo, naikuble sa isang sulok, ng panandalian, nalimutan sa ngayon, ngayon bubuhayin siya. Ngayon ibabalik siya. Ngayon ipapaalala sa'yo. Knock knock, Scorpio. May mga nasimulan ka na minanifest mo, may mga sinimulan ka na ginusto mo, ah, tuloy na natin. Yun yung gusto kong sabihin ng universe. Kaya siguro kaya hindi ka muna pinapa-focus din sa romance, kasi may mga unfinished business ka sa nakaraan na tutulong para mas maging maayos at maging matiwasay ang buhay mo. Hindi lang sa'yo kasi yung mga naging plans mo before, ang nakakatuwa sa'yo hindi siya selfish na plans, kasi dinadamay mo sa positive, aspect yung mga tao na importante sa'yo, yung mga taong napamahal. Yung iba nga kung tama yung nakuha ko, may iba parang gusto manalo sa lotto kasi meron silang gustong siguro may mga gusto silang tulungan na, "Ay 'pag gano'n papatayo ko yung bahay na o tutulungan ko para mapatayo yung eskuwelahan, o kaya yung simbahan ipapaayos ko." Alam mo, that's a very noble act at hindi ako magtataka that the universe will allow that to happen soon enough. Hindi ako magtataka na bibigyan ka ng universe ng capacity na magawa yun eventually. Kasi ang ganda ng mga pangarap mo eh, kaya nga binabalikan mo na sa ngayon. Mga lumang pangarap na merong magandang bagong dalang pag-asa para sa'yo. Ano yung foundation mo ngayon? Seven of Pentacles, tsaka by the book. Seven kasi is about wisdom. Si Pentacles, symbol siya ng Earth. So, kahit ano na physical, and by the book. Alam mo, minsan, sabi nga, may nagsabi, rules are meant to be broken. Minsan kailangan talagang sinisira or binabasag natin yung mga rules. Kasi if a rule, parang sa batas lang eh. May mga, di ba, ini-improve nila yung batas o binibigyan ng bagong kahulugan o binibigyan ng bagong kulay. Bakit? Kasi hindi na siya applicable. Hindi na siya tama. O ando na yung punto na hindi na siya nagiging maayos. So, may mga rules na talagang sabihin natin binabasag na ng universe. And same thing with you. May mga pattern, sabi ng by the book, may mga pattern sa buhay mo na andoon na binabasag o binebend ng universe. Kasi babalik tayo doon sa desire mo dati, yung mga unfinished promises. So, babalik ka ng universe doon. Kaya medyo may mga bagay na kailangan mo nang basagin, may mga bagay na kailangang sirain. Wait. Sorry guys, may sipon kasi ako. Masama na pakiramdam ko. May mga bagay na kailangang balikan. Kaya siguro nagkakaroon din ng detour sa buhay mo para andun yung punto na mabigyan mo ng tamang atensyon yung nakaraan. Mabigyan mo ng tamang o yung pundasyon mo, eh binabago na.
yung mga puwedeng paniniwala 'to ginagawa sa buhay, destinasyon na medyo target mo ngayon, medyo ire-rearrange siya ng universe for your own benefit din naman. Ano ba meron sa past mo? So we have here is yung Two of Pentacles tsaka Truth Be Told. So two is about balance. It's about partnership. Kaya si Pentacle symbol siya ng Earth. So kahit ano na tungkol sa mga physical na bagay. Truth be told, ayun nga, parang exposition. So, ang dami sa inyo parang nabuhay kayo in the past, siguro puwedeng matayong past 'to, sa mga toxic na mga kultura, toxic na paniniwala na o yung mga toxic na pangako. So, alam mo yun, unti-unti siya na-expose sa harapan mo, unti-unti siyang, hinayaan na universe na makita mo. At eto na yung moment na kung saan binibigyan ka ng chance sa universe for you to be able to fix it. Oo, masakit yung lalo na yung mga parang pinaniwala ka na eto yung isa sa mga toxic na paniniwala natin sa ano, sa culture natin mga Filipino. Yung 'pag panganay ka dapat ikaw gagawa lahat, na kailangan ikaw yung maging malakas, kailangan hindi ka puwedeng tumanggi, kailangan laging lahat ibibigay mo. Na isa pang toxic na trait natin, sa Filipino is andun yung punto na kailangan ano, kahit wala ka na 'pag pamilya mo yung nangailangan, ibibigay mo. Siguro sa una, dati, okey pa siya. Pero times are changing, Scorpio. And andun nga yung concept din na papaano mo sila iangat kung hindi mo muna iangat yung sarili mo. Kumbaga gusto mo magbuhat ng mas malaki pang pagpapala, then kailangan mo improve yung sarili mo para mabuhat mo yun. Yun yung minsan hindi naiintindihan din ng mga tao sa ano, tao. So andun na gusto iparating sa'yo ng universe na this is the time na ikaw naman, kumbaga yung mga toxic na paniniwala binabasag ko sa'yo, tinatanggal, pinapalitan ngayon. Sige tawagin na ng iba na self-centered yun, pero importante kasi siya for you to level up. Kumbaga gusto mo silang umangat sa level 10 pero sa level 7 ka lang. Akyat ka muna level 10, 'di ba? Nandun ka na, establish ka na, then atake mo sila paakyat, gano'n kasimple. Ano ba yung puwedeng possible future na ikaw in the future? So, ay ang galing. We have here the Sun and the card of the Y. The Sun is ano, connected siya sa zodiac sign na Leo. Leo is a house of creativity. So, ano ba yung pinapahiwatig ng universe para sa'yo? No, and yung card na Y, alam mo minsan may saltik ka din, eh, 'no? Minsan talaga na andoon na parang nagtatanong ka, "Bakit ba mapupunta sa'kin 'to? Bakit kailangan kong gawin? Tama ba mapunta sa'kin?" Dude, 'wag mong questionin ang proseso ng universe. 'Pag sinabi ng universe na para sa'yo 'yan, para sa'yo 'yan. 'Pag sinabi ng universe na ibibigay sa'yo, take note, ibibigay 'yan sa'yo. Andun kasi na ano, na alam mo yung parang isa sa mga siguro tinatanggal na toxic na pag-iisip sa'yo is yung pag-iisip na, "Ay, hindi hindi ko nakuha, baka hindi para sa'kin." Alam mo, minsan may mga pagpapala na o may mga ibibigay ang universe sa'yo, icha-challenge ka niya muna. Hindi dahil parang gusto niyang pahirapan, pero andoon na gusto niya na maintindihan mo o magkaroon ka ng mas malalim na pagkakaintindi yung value nung matatanggap mo. 'Di ba parang sa contest 'yan, eh, nag-practice ka, nag-ensayo ka, then at the end nung ka na sa mismong one time, big time for you to, do your best ta's nananalo ka, iba yung pakiramdam kasi alam mong pinaghirapan mo. Alam mong para sa'yo pero alam mong gusto mong maging pulido.
And the good thing dito, with the card of the sun, since it's about light, it's about beginnings, babalik natin dito yung unfinished, ano mo, unfinished dream, unfinished promise. Bibigyan ka ngayon ng universe ng mga plans, ng mga ideas, ng proseso. Paano mo magagawa, paano mo mama-materialize yung um, or ma-realize yung maging totoo yung mga promises mo in the past na gusto mong maging totoo. Hindi ako magtataka na siguro bigyan natin ng time frame. A year from now, 2 years, ang dami sa mga may placement na Scorpio, mare-reach niyo yung full potential niyo. Mare-reach, makukuha niyo yung mga dati na pinapangarap niyo lang, yung mga pangako niyo before na akala niyo hanggang pangako na lang, hanggang pangarap na lang. Pero pag binalikan mo siya, oh wow, ang layo na pala nung naging na lakbay ko. Ang laki na pala nung natanggap ko. Yung mga sacrifices ko sa past, worth it lahat. Kasi eto na ako, andito na ako. Ano ba meron sa physical environment mo? So, meron tayong the chariot, tsaka thinker. Now, chariot kasi is about movement, and tungkol, chariot kasi, connected din siya sa zodiac sign na Cancer. Cancer is about the house of family. Well, ang dami sa inyo, may placement ng Scorpio na parang it's either emotionally or physically mag-isa. Nakahiwalay kayo sa inyong mga pamilya, andoon na puwedeng malayo kayo sa mga tao na kino-consider niyo na pamilya o andoon na puwedeng may gap kayo with your family. Now, paalala lang, 'pag sabing family hindi naman 'to kadugo lang, eh. Puwedeng eto yung mga taong tinuring natin na pamilya natin. So, the card is actually saying na, okey ay yung mga gano'ng sitwasyon, you have here the thinker. So ito na yung alam mo yung tipong walang pangit ng term, walang manggugulo sa'yo, walang mambuburaot sa'yo, walang manggagambala sa'yo. Gamitin mo 'to opportunity. Balikan mo yung dreams mo. Ano ba yung mga promises? Ayoko siyang tawaging broken promises kasi hindi naman siya nasira, eh. Naisang tabi lang, eh. Babalikan mo na siya, eh. Ano yung eto na yung time na para makapag-isip ka na ng strategy mo, papaano yung attacking gagawin mo. Kumbaga sa chess, eto na yung oras na ikaw na yung titira. Papaano mo iche-checkmate yung kalaban mo? Papaano mo mache-checkmate na makuha mo yung panalo? Yun yung ginagawa ng universe, yung sa physical mo. Sometimes kailangan talaga mailayo tayo physically sa mga tao para magkaroon tayo ng enough space para makahinga. Parang sa halaman, try mo itanim yung mga halaman na magkakatabi. Hindi yan yung ugat ay hindi makakahinga. Mahihirapan niyang mag-grow. Pero kapag binigyan mo ng tamang espasyo, ang ganda ng tubo nila. Kung ang tiyanin mo, sabihin natin, eh, fruit bearing siya, prutas yung lalabas, ang ganda nung mga prutas, ang dami. At pwedeng matamis yung mga prutas na makukuha mo. Kasi andoon na may proper spacing, may proper distancing, social distancing, ay proper allocation. So yung opportunity, pwede mo siyang mas ma-maximize para sa sarili mo. Kamusta ba emotional environment mo kasi? So meron tayo dito, The Magician and Chapwood. Scorpio naman, Chapwood. Chapwood, get water. Chinese proverbs, continue what you're doing. Magician, related to the planet Mercury, which is about the communication at napakabilis ng movement. In your emotions, alam mo napapansin mo 'di ba? Kapag medyo masama ang loob mo, emotions, hindi physical, um, nawawala yung mga resources mo, nababawasan. Pero 'pag andoon na ilalagay mo yung sarili mo sa posisyon na kung saan emotionally, happy ka, yung totoong happy, hindi yung pinilit na maging happy.
yung opportunity sunod-sunod. Actually, yung influx ng pera sa'yo, parang ikaw na lang yung nawiwindang na, "Hala, saan nanggagaling 'tong mga 'to?" Andoon na yung universe ang ano, the universe is connecting yung wina-wire niya na yung emotions mo, towards doon sa manifestation mo. Which is, well, in a nutshell naman talaga o pinakasimple explanation ng law of attraction, kung ano yung nararamdaman mo, ano yung impluwensiya niyo naiisip mo, at kung ano yung iniisip mo, impluwensiya niyo sinasabi mo, dahil yung sinasabi mo, yun yung magiging realidad mo. Dito natin, in English, what you think what you feel influence what you think, which influence what you say, that creates your reality. Kung anong iniisip mo, impluwensyahan yung anong nararamdaman mo, impluwensyahan yung iniisip mo, na impluwensyahan yung sinasabi mo, na yun ang magiging realidad mo. Kaya mapapansin mo yung mga tao na puro problema ang topic, sila lagi yung madaming problema. Pero people who always talks about success, yung emotions na yung heart nila, yung mind nila naka-focus doon sa pagiging happy, sa pagiging fulfilled, sila yung nakaka-achieve nun. At ngayon, opportunity naman na ikaw ang makaranas ng ganong klaseng manifestation. Hopes and fears mo, Nine of Pentacles, saka regeneration. So, si Nine kasi, number to ng higher level of learning. Habang si Eight naman, Eight pala, Eight of Pentacles. So, si Eight kasi is about power. Pentacles about anything tungkol sa physical. Tapos regeneration. Sa Matthew chapter 6 yata yun. Sabi doon ni Jesus, do not worry about tomorrow. Dami yung nag-aalala. Kasi, paano ko makakompleto yung unfinished promise? Yung, paano ko siya matatapos? Paano ko siya mafulfill sa life ko? Yung how, kung paano, hindi mo problema yun. Ang problema nun, ang may nakatao ka doon ng universe, ang responsibility mo is to focus doon na eto yung dream ko. Hayaan mo mag-cramming ang universe kung paano niya gagawin. Kung paano niya ima-materialize, paano niya ima-manifest para sa'yo yung tina-target mo. Kasi yun yung isa sa mga nakikita ko dito na karamihan sa inyo na inaalala eh. Papaano mangyayari? Hindi mo nga problema yun, kapatid. Sa mga nag-iisip na parang gusto niyong yung sa mga hopes niyo before is yung magkaroon kayo ng sariling property, makatapos sa pag-aaral. Dude, dun ang focus mo. Hayaan mo yung universe, gumawa ng paraan, mag-rearrange, mag-open ng mga pinto, bintana kung ano pa ibubukas niyan at ibubuhos sa'yo para ma-fulfill yun. Pwede ka rin mag-wishing spell. Huwag mong sayangin yung oras mo na nag-aalala. Ang pag-alala parang ano siya eh, rocking chair. Binibigyan ka niya ng gagawin, pero wala kang napupuntahan. May mga unfinished promises ka pa. Just focus on that, kapatid. This is a possible future mo. The devil and peace. Si devil kasi, hindi dahil devil masama. Connected to kay zodiac sign na Capricorn. And Capricorn is the house of career. Now, sa devil then in its own, ando na ang meaning niya is tungkol din siya sa indulgement, yung magiging, kumaga, yung mga gusto natin, makukuha natin. And the card of peace. Wait lang daw, sabi ng universe. Papunta na tayo doon sa level na kung saan hindi lang yung kailangan mo ang makukuha mo, pati yung mga gusto mo. But, of course, with the having ng card of peace, andun yung ang gagawin ng universe, i-filter din niya. Baka naman tong gusto mo eh, hindi naman maganda para sa'yo. So, ilalayo ka niya mula doon. So, pero, ang bottom line nito, the fulfillment of the promises is palapit na. Tatagal lang 'to pag tinanggal mo yung focus mo doon sa tina-target mo. Parang ano,
para sa pagluluto. 'Pag tinanggal mo yung takip niyan, malamang sa malamang matagal bago kumulo, 'di ba? Same thing din in manifesting what you want. In manifesting yung kailangan mo. Laser focus tayo kapatid. Kasi we have something that needs to be manifested. Meron tayong kailangang bigyang pansin. Meron tayong kailangang mangyari. At meron tayong kailangang um, matapos na mga pangako. Ay ma-message tayo ng mga deities. Hmm. Persephone. So we have your simplicity, rejuvenation, and the wish to balance. You have focused too much sa ibang tao in making their dreams happen. Masyado kang nagbigay ng oras na inaayos mo yung buhay ng iba. Selfish mode muna, sabi ng universe. Ikaw muna ngayon. Masyado sila, masyado naman na sila nag-benefit mula sa'yo. It's time na ikaw naman ang bigyan. Because umiikot ang mundo at iuungkatin nga ng universe the unfinished promises para ma-fulfill na siya. Naway nakatulong po ang mga readings sa inyo at tandaan yung mga readings natin, they are for guidance purposes. May free will po tayo, so use it wisely. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the bell notification, and give this video a like. At kung sa mga naghahanap po ng private reading schedules or spell workload po ng prosperity spell, pwede niyo po ako message sa aking personal Facebook page. The link po is nasa description ng ating video. And sa mga nais pong mag-support sa ating channel para lumago pa po ito, you can click po yung join button sa baba or yung ating thanks button. At sa may nais naman po na mag-donate, pwede niyo po itong gawin via GCash or Maya. The number is in the bottom of the screen. Scorpio, maraming maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and Blessed be. At naway makita tayo very soon. And mula po dito po sa Latrina Benguet, kasama po si Mikay Noodles na tulog at ilalamig. Scorpio, have a great day. Keep safe and sana makita tayo very soon. Goodbye sa ngayon.